mga umubo or sinip-o na kasama niya ngayon dito is asawa niya. Yun ang ibig sabihin ni Krishna. So, isang kalagad natin, sabi naman niya, pakita mo day, asawa mo. Dami naman yan magkaloka sa asawa mo. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaalagad. So for this video mga kaalagad, ngayon ko lang po panoorin itong live ni Krishna kanina kasi binabisi po ako. Kaya for this video mga kaalagad, subukan po nating i-react on the spot ito kung ano yung mga nasasabi niya dito sa kanyang live. Baka may update tayo or ano yung mga na-topic niya dito. At isa pa doon mga kaalagad, baka may basher na naman pumasok sa kanyang live kasi nung last live niya, nung galing siya sa hospital, may basher po. Alam naman natin na may basher na nakapasok tapos tinawag pa siya na maharot daw. So baka dito, mayroon na namang basher na makapasok ko. So i-check natin kung mayroon ba talaga or kung ano yung magiging reaction ng mga kaalagad natin at ni Krishna. No? So sana wala lang kasi yun yung magdudulot ng stress kay Krishna mga kalagad. No? So tara mga kalagad, panoorin natin itong live niya. So dito pala mga kalagad, nagpagawa pala siya din ng tangkal dito sa Bisaya. Yung tangkal is lagayan ng baboy. Nagpagawa din pala siya ng ganon. Hindi lang pala kambing at manok yung alaga niya dito sa kanyang farm. So siguro naman, kukumpletuhin siguro to ni Krishna yung mga alaga niya dito sa kanyang farm, no? Kung ano yung pwedeng alagaan dito, may babuyan na pala siya. So napakaganda, no? Pero sad news mga kalagad, i-share ko lang sa inyo, no? Kung totoo ba talaga yon or confirm na ba or pagdududa pa lang. Kasi may nabasa ako mga kalagad doon sa newsfeed ng aking Facebook mga kalagad na may sad news tayo ngayon tungkol sa baboy na may nabalitaan daw na positive sa ESF, yung virus ng baboy mga kalagad doon sa Negros, no? Kaya nung dito yung taga dito ngayon sa amin mga kalagad, yung may siguro nakabalita na din sila tungkol sa nangyari, may malaki kasing posibilidad yan mga kalagad na yung virus ng baboy na yan or ASF na kumalat or mapunta sa ibang isla like that. So maapektuhan. Alam naman natin nung that time na nagka-ASF yung Negros ay pinatay talaga yung mga baboy, talagang nilibing ng buhay ba yun? Ano bang proseso dyan? Or kinatay muna bago ilibing? So yung taga dito sa amin na nabalitaan siguro nila, siguro naman binalita yon, nabalitaan siguro nila. So yung mga tao dito na may mga alagang baboy, kanya-kanya na sila ng katay or tawag namin dito mga kalagad na rasyon. Kinakatay nila tapos binibinta nila kilo-kilo sa mga kapitbahay. Kaysa naman maabutan mga kalagad na mas lalong lumala yung ASF tapos yung gobyerno na yung umaksyon. Kapag gobyerno na yung umaksyon talaga, mawala talaga, lugi ka talaga, hindi ka talaga magkaroon ng ginansya. Talagang kukunin yung alaga mong baboy tapos ilibing na lang. Tapos ayun, sayang lang yung nagastos mo, no? Speaking sa baboy kasi may plano pa lang magbababoy rin pala si Krishna, no? So iwan ko ba kaalagad kung legit ba, baka may mga kaalagad tayo dito na taga Negros. Hindi ko baka sabihin ng mga ibang kaalagad natin na ayun, fake news naman yan, fake news. May marami kasing dumandaan sa news feeds ko na ano daw, meron daw ASF virus. Pero ayun nga, iwan ko ba kung confirm na ba or pagdududa lang. Basta mayroong dumaan sa news feed ko. So ayun mga kaalagad, patuloy po natin dito, no? Sobrang bagay na bagay ng sombrero ni Krishna. Ito talaga yung sombrero mga kaalagad na pang uma talaga, pang sakahan talaga. Ito yung mga ginagamit din dito sa amin. Kasi yung kung normal na sombrero lang tapos pupunta ka ng sakahan, sobrang init. Parang wala lang din kasi sobrang tirik ng araw tapos yan. Parang harap lang ng mukha mo yung natatabunan ng init. So dito, sobrang lapad niya, no? At sobrang bagay kay Krishna. Yung mga ganito. Sa mga kalagad natin, baka may nakakilala ba dito kay Joseph Explorer, mga kalagad? Na yung vlog niya din na nasa farm din siya, no? Tapos hindi niya pinapakita yung mukha niya kasi nagsusuot siya lagi ng ganitong sombrero, no? So shout out sa mga kaalagad natin na viewers din yan, no? Joseph the Explorer, yung laging nagluluto ng masarap ba tapos nasa kubo sa gitna ng palayan mga kaalagad. Palayan ba yun? Basta napakaganda ng lugar na yung Joseph Explorer. Naalala ko dito kasi may farm si Krishna, may farm din si Joseph Explorer. Tapos ito din yung suot-suot ni Joseph Explorer, oh. Ito yung sombrero na ito. So sayang lang, no? Hindi kasi si Krishna yung nagdala ng sombrero na yan, hiniram lang sa kanyang kapatid. Ikaw talaga Chris, alam mong init. Sana man lang pagpunta mo dyan, sa susunod, huwag mong kalimutan magdala ng sombrero talaga pag pumunta ka sa mga uma-uma. Ganyang sombrero ang dadalhin mo nang sa ganun, malaking tulong talaga ba, hindi ka gaanong ma-expose sa init. Gagi talaga to si Chris na mga kalagado. Sinabi niya dito, nag-work pa din daw sila. Ito yung mga kasama niya dito, yung papa niya. Tapos may umubo, may sinipon. So sabi ni Chris na dito mga kalagad na, ayun, nagkasakit na daw yung, sabi niya dito? Ayun, may sakit na daw yung asawa niya, nagkasakit. So, ibig sabihin, kasama, isa sa mga umubo or sinipon na kasama niya ngayon dito is asawa niya. Yun ang ibig sabihin ni Krishna. So, mabaliw na naman yung mga kalagad natin dito or yung mga basher na kakaisip sa ganitong sinabi ni Krishna, no? Totoo bang may asawa si Krishna? Iwan ko ba sa babaeng to? Puro yung kalukuhan kasi yung nalalaman dito kay Krishna. Siguro hindi totoo. Sinabi nilang dito kasi alam niyang may mga basher na nanonood. Parang pinagtripan niya lang siguro. Asawa talaga. Napansin agad ng mga kalagad natin, no? Sabi niya dito, yung isang kalagad natin asawa, tapos laughing emoji. Tapos isa pang kalagad natin, no? Asawa?
Gagi. Iba talaga tong trip ni Chris na eh. Iwan ko ba ha? Hindi ko alam kung totoo bang may asawa na si Chris na or that. Kasi pagpalagay na natin kung meron man, sa kanya na yon. Lahat naman tayo may karapatan na ganyan eh. May karapatang may in love ba, di ba? At tayo lang mga kalagad na as long as ginagawa ni Chris na yung mga plano niya sa buhay, sa pamilya niya, nasa tamang landas siya, so suportahan pa rin natin. Wala tayong huwag natin i-judge kung meron man halimbawa. Pero sana lang wala, no? Sana lang kasi yun din yung ibang gusto ng mga kaalagad natin na wag muna, unahin niya muna yung mga plano niya sa pamilya niyo, mga kaalagad. Sabi dito ng isang kaalagad natin, no? Asawa mo sa Sir Paul. Feel ko wala. Trip lang to ni Chris na. Talagang gusto lang siguro niyang asarin yung mga basher ba. Alam naman natin yung nakaraang live niya. Ulitin ko lang, may basher na pumasok. Tapos tinawag siyang maharot, di ba? So siguro inaasar lang niya dito. Baka sumulpot ulit ba. Ayun, nagtanong yung isang kalagad natin, no? Nag-asawa ka na ba? Yung mukha ni Chris na. Tawang-tawa siya sa ginawa niya eh. Gagi. Lagi totoo pala, trip lang to ni Chris na mga kalagad, yung pagbanggit niya na nagkasakit na daw yung asawa niya, kasama niya daw yung asawa niya ngayon. Kasi dito sinabi niya na ikakasal niya na daw siya sa 24/10, tapos sobrang tawa niya. Ayun. Yung isang kalagad natin, sabi naman niya, pakita mo dai asawa mo. Dami naman yan magkaloka sa asawa mo. Ayan. Bawal po daw ipakita mga kalagad. Kayo naman, hinahanap ng ibang mga kalagad natin, no? Sabi nung isa, yes Chris, where is it? Sana daw yung asawa ng Chris na, where is it daw? Sabi na, away na tuloy dito sa sa comment section. Sabi ni ma'am, minensyon niya yung isang kalagad. Wala po siyang asawa, dalaga po siya. Manood ka ng maayos. So nalit siguro ito ni ma'am. Hindi niya naabutan yung part na binanggit ni Chris na nagkasakit daw yung asawa niya. Forward, backward konti ma'am para hindi ka mawamali. Ayun, sabi ng isa, basta kaya kang ipaglaban kahit mahirap ang buhay. Ayun. Okay lang, kaya daw ipaglaban si Chris na. Ito talaga si Chris na mga kalagad. Hindi na naman siya nagdala ng tubig. Dalawa yung tumbler niya, yung galing kay Sir Tots at yung isa na bigay kung sino man yun. Siguro kay Sir Paul, yung color violet. Pero hindi talaga siya nagdala. Dalawa yung tumbler niya, nanghingi pa siya ng tubig sa kanyang papa. Ay nako Chris, baka sana may tubig itong papa niya. Ayun dito mga kalagad. Makinig kayo. Importante ito, nabanggit dito ni Chris na white na yung daw yung bagong update ni YouTube. Kasi yung dollar sign doon is na lang siya, puti na lang daw yung color. Kapag puti mga kaalagad, yung bawat video na na-upload mo, may tinatawag kasi tayo ditong sa YouTube na YouTube app. Kumbaga sa Facebook, dashboard, pero sa YouTube naman is YouTube Studio. Yun. Tapos may app talaga yun na YouTube Studio para sa ganun. So yung ibig sabihin ni Chris na dito mga kaalagad na puti na lang daw yung mga dollar sign sa kanyang mga video. Kasi noong nakaraang araw mga kaalagad, nagtaka rin ako kasi kapag nag-upload ako ng video, doon ako mismo sa YouTube app mag-upload. Pero cellphone lang yung gamit ko mga kalagad ha. Although may ganito ako, pero dito lang ako nanonood sa mga vlog nila. Pero pag nagvi-video ako at nag-i-edit, dito lang sa cellphone ko. So dito sa cellphone ko mga kalagad, meron din akong YouTube app. Tapos doon ako mag-upload ng video. After ko mag-upload ng video mga kaalagad, hindi yan siya magkukusa na mag-on ng monetization. Kumbaga, hindi siya magkukusa na papasukan agad ng ads pagkatapos mag-upload. Kailangan mo pa yung i-on ng monetization. So cellphone lang yung gamit ko. Pagkatapos ko mag-upload, pumunta agad ako sa Chrome. I-search ko doon ang YouTube Studio Desktop. Doon mag-search ako sa Chrome. Tapos doon sa Chrome, ilagin ko yung YouTube channel ko, yung email, yung password. Tapos doon ako siguro ito din yung ginagawa ni Chris na nung last update ni YouTube. Doon ako mag-on ng monetization. Yung bagong upload kong video, pupunta ako sa Chrome para doon mag-on ng monetization. Tapos maghintay lang ako ng ilang minutes para magsisimula yan sa 1%, yan 20%. Hihintayin mo lang kasi i-checking yan ni YouTube yung video mo. Tapos, pagkatapos niyang i-check niya ni YouTube kung wala bang violation, wala bang copyright, yung mga ganon. Pagkatapos yan na i-checking ni YouTube is magiging mag-on na yung mag-on na yung monetization mo, maging green na yung dollar sign, maging kulay green na. Pero yun, dati yun. Nung nakaraang araw, nagtataka rin ako kasi pag-upload ng video ko mga kalagad, pumunta agad ako, ganun din yung ginawa ko kasi yun yung nakasanayan ko na paraan ni YouTube. Pumunta ako agad sa Chrome para mag-on ng monetization, pero nagtataka ako doon kung bakit hindi ko ma-on ang aking yung monetization. Hindi ko mapag-green yung dollar sa video ko. So meaning kapag hindi color green yung dollar sa video mo is hindi monetize ang video mo. Kumbaga walang pumapasok na earnings or kita kasi walang ads na nakakapasok yan. Kumbaga yung ads is naka-off. So ang ginawa ko mga kaalagad, nagtataka talaga ako at nagproblema din kasi pag nag-upload ako ng video ng alas 12 kahapon tanghali, tapos nung hindi pa nag-update sa YouTube, pag-upload ko ng alas 12, matapos yan ma-upload mga 12 to PM. Alas 12 ng tanghali. 2 minuto lang uploaded na yan. Tapos
Pagkatapos kong mag-upload, punta ako sa Chrome para mag-on ng monetization. Sobrang bilis lang pag-on ng monetization, parang mga 3 minutes lang ata. So, nagtataka talaga ako bakit hindi ko ma-on yung monetization ko. Noong nakaraang araw yan, siguro bagong update yan ni YouTube. Kaya ang ginawa ko mga kaalagad, yung video na yun na in-upload ko ng isang araw talaga, pagka-upload ko ng alas 12, dahil hindi ko siya ma-on ng monetization kasi nag-update siguro sa YouTube, alas 12 ako naka-upload mga kaalagad. Alauna ko na po na on ang monetization kasi alas 12 pagkatapos ng upload, nag-research pa po ako kung ano yung update ngayon ni YouTube, ano yung paraan niya, bakit hindi ko na ma-on yung monetization. So sayang kasi pagka-upload ko agad ng alas 12, may 1k viewers na agad ako, may 1,000 na agad na nanood sa video ko. Pero hindi ko pa na-on yung monetization. So meaning, yung 1,000 na nanood na yon, hindi sila nakadaan kahit isang ads man lang sa video ko kasi hindi ko pa na-on sayang. Kaya ang ginawa ko that time, nag-research ako, nagtanong ako kay ChatGPT mga kaalagad, sa mga nakakaalam dito kay ChatGPT. Doon ako nagtanong kung ano yung bagong update ngayon ni YouTube, kung sa pag-on ng monetization. Tapos ayun, tinuruan ako ni ChatGPT kung ano yung mga bagong paraan. So yun po yung ginawa ko. Sa YouTube kasi, uulitin ko, may tinatawag yan siyang YouTube Studio app. YouTube Studio app. So doon ako sabi ni ChatGPT doon na hindi ko na daw, may isang paraan para mag-on ng monetization. Hindi na ako kailangan pumunta sa Google Chrome. Pwede ka na mag-open ng YouTube Studio app. Dati yung YouTube app na yan, dati na yan, pero hindi pa siya pwede na doon ka mismo mag-on ng monetization. Kailangan mo pa pumunta ng Chrome. Pero ngayon nga, dahil nag-research ako, dahil hindi na maka-on ng monetization sa Chrome, pumunta ako sa ChatGPT at sabi niya, pwede na daw mag-on ng monetization doon sa YouTube Studio app. Kaya nag-open ako doon sa YouTube Studio app. Tapos, ayun, sinunod ko yung sinabi ni ChatGPT. Chris, sa mga kaalagad natin, baka may makapagsabi kay Chris na ito yung gawin niya para magiging green yung monetization niya. Siguro naman, hindi na siguro kailangan ni Chris na itong video ko kasi may madami naman tao na pwede siya magtanong, kina Sir Tots, kina Sir Paul, madami nang alam din yan sa YouTube. Siguro naman alam din nila ito, no? So, Chris, baka lang, hindi mo pa natanong sa ibang tao. Siguro naman may YouTube app ka. Pagkatapos mo pagkatapos mo mag-upload ng video, pumunta ka sa inyong YouTube Studio app, tapos i-click mo doon yung pagka-open mo agad ng YouTube Studio app, i-click mo yung bago mong upload na video, tapos may nakalagay doon na manage way to earn money, i-click mo doon, tapos hanapin mo yung on monetization. Doon, pag-on mo ng monetization, tapos may save sa itaas, i-click mo lang yung save, tapos mag-checking na siya. Doon na siya mismo mag-checking mismo sa YouTube Studio app. Pagkatapos niya mag-checking, ayun, naka-on na yung monetization mo. Magiging yung dollar na sinabin mo na color white pa, naging color white na, magiging green yan. Okay, so yun yung gawin mo. So sana may makalagad na tayo dito, no? Or paano ba magkaroon ng contact dito kay Chris na nang sa ganun, ma-update ko siya, maturuan ko din siya kung magka-problema yung mga niya, like that, kung may update sa YouTube, di ba? Mag-guide ko din ba? Kasi hindi naman sa marami akong alam, pero nagre-research din kasi ako kapag may problema, no, mabahagi ko din sa kanya ba? Kasi kapag hindi mo, meaning kasi pag green yung dollar sign green, hindi kikita yung video mo. Kailangan mo talaga na magiging kulay green na yung dollar sign na yun. So, para maging green yung dollar sign na yun, kailangan mong i-on yung monetization. So, akala ko sa akin lang nangyari nung isang araw, lahat pala yun. Siguro bagong update yan ni YouTube. So, ngayon, tinanong dito ni Chris na bakit daw nagtataka rin siya. So, para hindi masayang yung video, no? So, ayun, sana panood dito ni Chris na yung video ito mga kaalagad, no? Para hindi masayang yung pag-support natin sa kanya ba. Baka, i-check ko nga mga kaalagad kung kung yung latest na vlog ni Chris na kung wala bang ads. Meron naman palang ads mga kaalagad yung video niya. Pero bakit sinabi niya naging white na daw yung dollar niya? Ano ba ito? Kasi sa akin talaga nung nakarang araw mga kaalagad, yun talaga yung problema ko. Pagkatapos ko mag-upload ng video, isang oras pa bago ko ma-on yung monetization kasi nagbago na siya. Hindi na doon sa Chrome pwede siya mag-on ng monetization, pero bug siya, error siya, hindi siya masyadong gumagana doon. Parang nakaka-stress doon sa Chrome. Kaya sinuggest ni ChatGPT sa akin yung isang paraan na pumunta ng Studio app. So doon sa Studio app ay napakadali talaga mag-on ng monetization. Pero may ads naman pala itong ni Chris na. Itong itong bagong vlog niya, yan yung upload niya kahapon, may ads naman. Ano ba sigurong problema dito sa kanyang YouTube channel? So ang maganda niyang gawin dito, matagal naman sa pagba-vlog sila Sir Tots, sila Sir Paul. Magtanong-tanong na lang siya, no? Magtanong-tanong na lang siya doon sa mga tao na 'yon, no? Kung pwede mag-research din siya. Or kung hindi niya na-on ang kanyang monetization sa Google Chrome,
baka need niyang gawin yung ginawa ko na sa YouTube Studio app mismo mag-o ng monetization mga kalagad, no? So ayun lang. Sayang kasi pero may ads naman yung video na. So ayun lang mga kalagad for this video. Bukas ko na lang po ito ituloy kasi magluluto pa ako ng gabi na, wala pa akong dinner. Mag-i-eat na mga kalagad. So ayun, maraming salamat for this video. Bukas na lang natin ipagpatuloy itong live niya. Ayun, maraming salamat sa panonood mga kalagad. God bless po sa inyo lahat. Subscribe my YouTube channel at i-like itong video at maraming salamat po.